And sa lahat yung mga dati nating kasamahan, maraming mga dati na, and yung mga bago din. So, thank you very much for coming over. Unang-una, bakit kailangan nating mag-relaunch? Yung last issue natin, I think, during election period last year. Pagkatapos noon, medyo natulog ulit tayo. Because mayroong mga kaibigan ako nagtatanong, bakit kailangan mo pang buhayin yung dyaryo? Pagkat alam naman natin yung social media, talagang natatakpan tayo maigi, But para sa akin, itong pagdyaryo naman, hindi naman ito actually hanap buhay. Ito advocacy na rin sa atin, di ba? Kasi kung titingnan natin hanap buhay, hindi tayo mabubuhay sa pagdyaryo. Pero kawawa naman yung mga kaibigan natin ng profession in media, no? Yung mga kaibigan natin na nabuhay bilang mga newsmen, mga media men, na after the pandemic, during the pandemic talagang lugmok tayo. At nawala, even me, ako may program ako nun sa DCXL, nagpo-program ako remote, at napakahirap. After pandemic, yung epekto nun, talagang niramdam nating lahat. At yun nga, marami akong kaibigan nagtatanong sa akin, bakit kailangan pa? Itong akin naman, advocacy itong akin no? Para sa akin, hindi ito hanap buhay para sa akin because maraming pwede tayo mag-indulge sa ibang hanap buhay, nakikita tayo. But because maraming mga issue na kinakailangan nating harapin bilang media, siguro nakita nyo naman yung naging takbo sa Kongreso, yung sa issue ng SMNI, na sa issue lang tinatanong kung sino ang source. Ayaw niyang sabihin na hindi naman talaga pwede, hindi natin kailangan sabihin yun, di ba? Yung mga ganon. So sabi ko, kailangan, wag lang tayong aasa, wag lang nating titingnan yung social media na yun na lang ang namamayagpag ngayon. Yung lahat ng mga, pasalamat tayo, may mga tabloid pa rin, may mga dyaryo pa rin na lumalabas. Tulungan po natin sila. Hindi lang itong saksi. Lahat ng local tabloid, yung lahat ng newspaper na lumalabas, suportahan po natin. Pagkat pag hindi natin sinuportahan, parang pinapatay na rin natin yung ating sarili. Napakarami pong issue na dapat nating harapin under the present dispensation. Nakita nyo naman, yung issue sa Public Utility Modernization Program, modern jeep, hindi naman jeep yung pinipresent nila, kundi minibus.